Sa mga buzzer na nagsabing condolence. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko sa'yo, ano? Pero sa comment mo na condolence, buhay pa naman ako. Hello mga sangkay, mga kalingap! Welcome back to my channel. Ito po muli ang inyong sangkay na sa Sangkay Longs muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Pa dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo. No? So mega love shoutout sa inyong lahat sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val at Edna, Kalingap Rob, sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat, and of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout sa lahat ng Kalingap Partners, Team Kaliwat, yung grupo ko po. At sa lahat ng aking mga sponsors, kay Tita Bing, ang kanyang YouTube channel ay Horben TV Vlog, subscribe po natin. Ang Tita Kong Vayot, si Tita Mina Jaramillo, at ang pinaka-gorgeous sa lahat, si Mamita ng San Diego, California. Also, hello sa kay Manay Tere, ang aking friend, na taga San Diego, California din. At sa lahat ng nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout sa inyong lahat. At sa inyong lahat, happy Sunday. No? Ngayong araw na ito mga Sangkay, gagawa ko ng reaction video. Ito'y patungkol sa napanood ko sa live ni Brother Paz, na mayroon di umanong basher sa kanya, no? Sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan ni Brother Paz, meron pa rin basher talaga, no? So, meron akong video clips ipanunod sa inyo. Then after natin na mapanood, magbibigay ako ng opinion or kuro-kuro patungkol dito. Tara mga sangkay, mga kalingap, panoorin natin. Sa mga buzzer na nagsabing condolence, pagpalain ka ng Diyos. Actually, nag-pray naman ako sa iyo na pagpalain ka ng Panginoon. At loobin ng Diyos na huwag mo nawang maranasan yung sakit na naranasan ko. I pray to God na ingatan ng Diyos ang pamilya mo. Hindi ako magagalit sa'yo, I forgive you already. Pero sana wag lahat ng tao na, hindi ko alam kung anong kasalanan ko sa'yo, ano? Kung meron man, hindi ko alam, pero alam ko yung sarili ko at alam ko ang Diyos ko. Pero sa comment mo na condolence, buhay pa naman ako. Ang tanging Diyos lang nakakaalam kung mamamatay ako. Kahit kung nagpipray naman ako at I'm claiming na magaling na ako. Although, bigla na naman sumakit yung sigmura ko sa hindi ko malamang dahilan. Kahapon, okay na ako. Nag-react lang ako kahapon. Bigla nagkaganito ako. Hindi ko alam bakit galit na galit sa akin yung buzzer na si anong pangalan ng buzzer na ito. Wala naman ako nagawang kasalanan sa kanya. Tapos ang thumbnail niya sa akin, condolence daw. Hoping na wag naman niya maranasan. Pray ko nga kay Lord, I really forgive him. Sana yung sakit ko wag niyang maranasan. Kasi kapag naranasan niya yung naranasan ko, baka isumpa niya yung sakit na ito. Bakit po? Pinakamahirap po sakit ang naranasan kong sakit. Yung gusto mong kumain, hindi ka makakain. Yung kakainin mo, isusuka mo. Ang pagkain po ay kalakit na sa buhay ng tao yan. Ako sa totoo lang, gusto kong kumain, hindi lang ako makakain. Ang laki ng galit sa akin. Sabihan ba naman akong condolence? Ito, nagpapalakas na. Papagaling yan. Hoping and praying na magtuloy-tuloy na po yung naramdaman kong nakakakain na ako. Nakakakilos na ako ng maayos. Amen. Gagaling tayo kasi kapag may panalangin naman, tao sa puso mo yung panalangin, pwedeng gumawa ng himala ang Diyos. Amen. I'm praying also na loobin ng Diyos na gumaling ako kasi ito yung pinakapangarap ko sa buhay. Tsaka hindi ko naman nga yung tinatawag na pinangangambahan yung biopsy result. Although yung asawa ko pala, hindi ko alam na i-vlog pala ni Jason. Nung malaman niyang may cancer ako, di ko naman sinabi. Umiyak pala. Hindi naman, kaya lang nagulat lang ako.
bakit sinabi niyang condolence? Hindi pa naman ako patay, buhay pa naman ako. Kaya nga, nakakagulat nga, nag-comment. Ang comment, condolence, ang laki pati, capital letter lahat. Ako naman, pag di ko kaya katawan ko, magpapakomplain talaga ako eh. Pero in my own observation, okay man ako. O yun nga, pasumpong-sumpong nga, kahapon, okay na ako ngayon, biglang nag-iba ang timpla ng katawan ko. Sana naman yung mga basa, sana wag naman ganun. Ano ba, kagabi ang sinabi, stage 4. Exaggerated naman masyado. Ngayon naman, condolence. Kabaliktaran po yun, Helen Infante, gagaling po ako. Siguro may inaayos lang ang Lord. Actually, yung mga ganun, hindi naman tayo dapat masaktan or whatever. Dapat yung mga ganun tao, pinagpipray na lang kasi hindi niya naman naintindihan yung sitwasyon ko. At the same time, hindi niya naman alam ang punot dulo. So, praying for his, blessing, upon blessing sa kanyang pamilya at aking panalangin na sa buhay ni Jomar ba yun? Sana ilayo ng Diyos sa sakit at karamdaman yung kanyang mga anak. So yun mga sangkay, mga kalingap, at napanood na yung video clips na aking kinuha mula dun sa live ni Brother Paas, para sa akin, Brother Paas, get well soon. Isa ako sa mga nagdadasal para sa iyong kagalingan. Brara dito sa basher na ito na nagsabi na condolence kay Brother Paas, hindi ko alam kung ito'y intention talaga or basher talaga siya or hindi niya akala niya may nangyari na sa kay Brother Paas. So, ako hindi ko siya i-judge, no, kasi hindi natin alam kung siya nalito or ano. Pero paalala lamang, no, sa kung may mga bashers man diyan, no, wag tayo basta-basta magsalita ng mga ganyan kasi imbis na makatulong kayo sa taong may sakit, makakadagdag lamang kayo sa puot sa kanyang dinadanas sa ngayon, buti na lang si Brother Paas maunawa ay nakakaintindi, malawak yung kanyang pangunawa. Bagamat ganito ang kanyang nararanasan sa ngayon, sabi nga niya, ipinagdadasal ko na sana yung nag-comment na yun, hindi niya maranasan yung kanyang dinadanas sa ngayon or sa kanyang mga anak or sa buong pamilya niya, no? Magdahan-dahan tayo. May mga bashers talaga na hindi pinipili na kung anong sitwasyon na pinagdadaanan ng tao. May mga bashers talaga na feeling nila hindi nila mararanasan yung mararanasan ng taong may pinagdadaanan, no? Sana nga, no, hindi mo maranasan yung nararanasan ni Brother Paas kasi hindi biro, no? Hindi biro ang may sakit, no? Para sa akin dito sa sakit ni Brother Paas, noong time ng unang live ni Brother Paas, nung unang live niya na nakita ko siya ay napakapayat na niya, no, na mayroon siyang sakit. Naawa ako sa kanya kaagad, no? And isa ako sa mga nag-reach out sa kanya kasama ng aking sponsor. Alam niya ni Brother Paas, kaya love na love ko yan si Brother Paas kasi sa tuwing magkikita kami, no, hindi maaaring hindi ako ipipray over ni Brother Paas. Ang advice ko dito sa kay Brother Paas, huwag masyadong intindihin yung mga bashers kasi baka mas lalong maapektuhan ka lang. Ang mas maganda siguro dito kay Brother Paas, para sa akin, no, iwasan niya muna, no, yung social media. Bawasan niya muna yung dito sa social media, sa pag-YouTube, no. Kasi baka mas lalo kang maapektuhan. Sinabi na rin ito sa kanya ni Kuya Val, na hanggat sa maaari, Brother Paas, suminto ka muna sa pag-vlog, no. Mag-focus ka muna sa iyong sakit, sa iyong health. Pahalagahan yung katawan mo, no. Dapat maglaylo muna si Brother Paas, no. Kasi stressful talaga dito sa social media. Kagaya niyan, no, na may basher kahit may sakit na siya, hindi pa rin maintindihan ng basher, no, na siya may sakit, no. Iwasan muna, magpahinga, talagang mag-complete rest talaga si Brother Paas para totally na gumaling siya, no. May mga nagsabi din daw na stage 4 na daw siya. So yun, no, nakakadagdag yan sa isipin, no, sa isang taong may sakit. Kaya dapat magpahinga. And sabi nga ni Kuya Valden, lahat tayo papunta doon, no. Hindi lamang tayo
mananalangin na tayo'y gumaling, kundi panalangin natin na i-ready natin yung sarili natin. Lahat tayo papunta doon, no? Tanggapin natin kung ano ang pahintulot ng Panginoon sa atin. And para kay Brother Paz, mag-ready siya kung ano man ang mangyari. Kasi yung sinasabi ni Brother Paz nung nakarang araw, okay na siya, at tapos nung nag-react siya, biglang bumalik, no? Yun yung sinasabi ko na dapat nagpapahinga. Kasi pag nagre-react ka, yung katawan mo nagre-react din, no? So, iwasan muna yung social media. So, maging ready kung ano man yung kalalabasan, kasi nakita natin na ang laki-laki ng ibinagsak ng katawan ni Brother Paz. Yung sinasabi niya na okay na siya, no, hindi ka okay, Brother Paz. Hanggat nandiyan yung sakit na yan, no, hindi ka okay. Kinakailan magamot, maalis, mawala yung sakit para masabi mong totally okay ka na, no? Mahirap yung ganyan na yung apektado yung pagkain na hindi siya nakakalunok, hindi siya nakakakain, makakain man siya, inilalabas niya. Pagkain ng buhay natin, no? Nasa pagkain ng buhay natin, kaya nabubuhay ang katawan natin dahil sa pagkain. So once na wala nang pumasok na pagkain sa katawan natin, wala na rin tayo. So dapat, no, pangalagaan ng husto ni Brother Paz yung kanyang sakit, no, hindi lang basta-basta nananalangin, kundi sinasabayan din yan ng gawa, no. Oo, nandiyan yung panalangin, no, nananalangin tayo, pero kinakailangan may kasamang gawa, no, para tayo totally na gumaling. Sa basher na ito, na nag-bash dito sa kay Brother Paz, sana nga yung sinasabi ni Brother Paz, na sana hindi mo maranasan ng buong pamilya mo rin, no, yung nararanasan niya na magkasakit, no. Sana isipin natin bago tayo magbitaw ng salita, magsabi ng condolence. Sabi nga niya, buhay na buhay pa siya, pero may nagko-condolence na sa kanya, no. Sana nga, kung basher ka man, no, pag-isipan mong mabuti bago ka magsalita ng ganito. Kung galit ka man kay Brother Paz, kung ano man yung galit na meron ka, dapat iwasan. Alisin mo na yung galit mo. Kung ano man galit meron ka, maawa ka na lang sa tao na mayroong karamdaman na pinagdadaanan sa ngayon. At bagkos, sana, no, ipagdasal na lang natin. Para sa akin, Brother Paz, get well soon. Sana gumaling ka. Gaya ng sabi ko, isa ako sa mga nananalangin na sana gumaling ka na, tuluyang gumaling. So ito lang ang aking reaction patungkol dito, no, sa video na ito ni Brother Paz, na nakakalungkot na may mga taong hindi iniisip, no, na may taong masasaktan kahit napagbabash mo na yan, yung tao na binabash mo, nasasaktan yan, lalo't lalo na siya ay merong karamdaman. Muli, maraming salamat mga sangkay, no, sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Long, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share tong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo mang kinaroroon. Paalam ng mga sangkay, mga kalingap. Paalam.